magkakaroon ng bagong perspektibo. Ang Panginoon ang aking pastol. Siya ang nagpapanumbalik ng aking kaluluwa. Awit Kabanata 23, taludtod 1 at 3. Ang layunin ng Diyos ay ibalik ang ating mga kaluluwa. Iyon ay ang ating mga damdamin, ating isip at ang ating mga kaisipan. Nais niyang akayin tayo sa isang lugar na may tahimik na tubig at lunti ang pastulan. Gusto niya makahanap tayo ng mapayapang damdamin. Sa Mateo Kabanata 11, taludtod 20, sinabi ni Jesus na kung susundin natin siya, makakatagpo tayo ng kapahingahan para sa ating mga kaluluwa. Sinisira ng kasalanan ang kaluluwa. Sinasabi sa Ezekiel Kabanata 28, taludtod 20, ang kaluluwa na nagkakasala, ito ang namamatay. Sa sandaling makilahok tayo sa anumang uri ng kasalanan, nagsisimula itong maimpluwensyahan ang ating mga kaluluwa, ang ating mga damdamin at ang ating mga iniisip. Nagbabago ang ating paraan ng pag-iisip. Ang ating mga emosyon ay nagbabago. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Efeso Kabanata 4, taludtod 18, na ang kasalanan ay nagpapadilim ng ating pangunawa. Sa madaling salita, ang paraan ng pagtingin at pag-unawa natin sa mga bagay ay nagsisimulang magbago. Para kaming si Adan, sinabi ng Diyos na mamamatay si Adan kung kakainin niya ang prutas. Marahil ay nagtaka si Adan kung bakit hindi siya bumagsak pagkatapos kumain nito. Marahil ay naisip niya na ang kanyang kasalanan ay walang tunay na kahinatnan. Gayunpaman, nagbago siya ng damdamin. Gaano man ito kadali sa una, ang pagbabago sa kanyang damdamin ay naging dahilan upang siya ay matakot at magtago sa Diyos. Iba ang tingin niya sa Diyos. Iba ang nakikita niya sa mundo niya. Sinabi ni Apostol Juan, mga minamahal, idinadalangin ko na ikaw ay guminhawa sa lahat ng mga bagay at maging malusog gaya ng iyong kaluluwa na gumiginhawa. Ika-3 Juan, Kabanata 2. Sa maikling kasulatang ito, nakakakuha tayo ng hindi kapanipaniwalang pananaw. Tayo ay uunlad at nasa mabuting kalusugan lamang kung tayo ay uunlad sa larangan ng kaluluwa, isip at damdamin. Kapag ang kasalanan ay nakakaapekto sa ating mga kaluluwa, nagsisimula tayong makakakita at makaranas ng buhay sa ibang paraan. Nakikita natin ang ating sarili na gumagawa ng mga bagay na hindi natin pinaniniwalaan na gagawin natin. Ang buhay ay nagiging isang pababang spiral hanggang sa payagan natin ng Diyos na ibalik ang ating mga kaluluwa. Ang kawalan ng laman ng kasalanan ay nag-iiwan sa atin ng pagkagutom para sa totoong buhay at kaligayahan. Ngunit ang pagdidilim ng ating pangunawa ay umaakay sa atin na maniwala na ang kaligayahan ay matatagpuan sa mas maraming kasalanan. Ang ilang mga tao ay hindi kailanman lumalabas sa siklo na ito. Sa sandaling pinakain natin ng gutom ang pagpapakasaya sa sarili, makikita natin na ito ay isang napakalalim na hukay na hindi nasisiyahan. Ito ay isang madilim na kulungan kung saan walang matatakasan. Kapag binabanggit ang mga pananabik na nagmumula sa kasakiman, sinasabi ng Kawikaan, Kabanata 30, taludtod 15, ang linta ay may 2 anak na babae, magbigay at magbigay. Sa sandaling magsimula ang spiral ng pagiging makasarili, walang kasiyahan dito. Ipinopropesya ni Isaias si Jesus. Iyong idilat ang mga mata ng mga bulag at pakakawalan mo ang nakaupo sa kadiliman at nawala ng pag-asa sa bilangguan. Isaias Kabanata 42, taludtod 7. Ang kadiliman na humahawak sa mga tao ay ang hindi mapawi na pananabik ng pagiging makasarili. Ito ay ang kawalan ng pag-asa at pagkabigo na nagmumula sa makalaman na mga pagtatangka sa pagbibigay kasiyahan. Ito ay ang panlilinlang ng kasalanan. Tandaan, hinuhusgahan ang pagiging makasarili ang lahat, at ang lahat ng nasa kapaligiran nito ayon sa sarili. Isinasalang-alang lamang nito ang isang pananaw. Paano ito nakakaapekto sa akin? Ang mga taong sumuko sa tuso ng pagiging makasarili ay pumapasok sa isang estado ng kadiliman at sakit na hindi maaaring gumaling. Ang bilangguan kung saan sila nakaupo ay nilikha mula sa mga pangit na pananaw ng makasariling paghuhusga. Naniniwala talaga sila na ang mga tao ay gumagawa ng mga bagay dahil sa kanila, na ang mga tao ay talagang sinusubukan na saktan sila. Ang lahat ng buhay ay nagiging sugat, isang bukas na sugat na hindi maghihilom, dahil ito ay patuloy na nagbubukas muli sa bawat pagliko ng mga pangyayari. Sa Lucas Kabanata 4, taludtod 18 hanggang 19,
Sinabi ni Jesus, "Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat ako ay pinahiram niya upang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga dukha. Sinugo niya ako upang pagalingin ang mga bagbag ang puso, upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag at ang pagbawi ng paningin sa mga bulag, upang palayain ang mga naaapi, upang ipahayag ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon, upang mapalaya ka ng Diyos mula sa iyong pagkaaalipin at maibalik ang iyong kaluluwa. Kailangan muna niyang mabawi ang iyong paningin." Bagamat malinaw na binuksan ni Jesus ang pisikal ng mga bulag na mata, alam natin na ang pisikal na pagpapagaling lamang ay hindi maglalabas ng mga tao mula sa kadiliman ng pang-aapi. Ang mga mata ng puso ay dapat din buksan kung nais nilang makita ng malinaw ang kanilang daan upang makalabas sa kanilang bilangguan. Sa Marcos Kabanata 6, pinakain ni Jesus ang 5,000 ng 5 tinapay lamang at 2 isda. Dahil si Jesus ay isang tao, sa lahat ng bagay ay tinutukso gaya natin, gayunmay walang kasalanan. Hebreyo Kabanata 4, taludtod 15. Tiyak na hinarap niya ang isang hindi kapanipaniwalang pakikibaka sa loob bago gumawa ng himalang ito. Ang sitwasyon ay dapat na mukhang napalaki. Tulad ng lahat ng napakabigat na sitwasyon, tiyak na tila walang paraan para makatakas. Walang paraan upang makahanap ng masayang wakas. Sa Marcos Kabanata 6, taludtod 41, mababasa natin, "At nang kanyang makuha ang 5 tinapay at ang 2 isda, ay tumingala siya sa langit at pinagpala, at pinagputol-putol ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ihain sa kanila. At ang 2 isda ay kanyang hinati sa kanilang lahat." Ang parilalang tumingin sa langit ay ang parehong Griyegong parirala na ginamit sa Lucas Kabanata 4, taludtod 18, na isinalin bilang mabawi ang paningin. Nang si Jesus ay nabigla sa pangangailangang pakainin ang mga napakaraming tao na may limitadong mapagkukunan, tumingin siya sa langit at nabawi ang paningin. Bago siya makagawa ng isang himala, kailangan niyang makita ang mga bagay mula sa pananaw ng Diyos. Kung patuloy niyang tingnan ang kanyang sitwasyon mula sa kanyang sariling limitadong pananaw bilang isang tao, nabihag sana siya ng problema. Walang milagrong mangyayari. Sa puntong ito, maaaring pumasok si Jesus sa paghatol. Bakit ito nangyayari sa akin? Bakit ang lahat ng mga taong ito ay naglalagay ng lahat ng ito ng paggigipit sa akin? Bakit ang lahat ay umaasa ng labis sa akin? Bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ito? Kung siya ay bumaling sa paghatol, siya ay nabihag at limitado sa kanyang sariling paghatol. Sa halip, pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa limitasyon ng paghatol at pumasok sa walang limitasyong larangan ng pananaw ng Diyos. Ang mga tao ay hindi nabubuhay sa kahirapan, sakit at kalungkutan dahil iniwan sila ng Diyos. Hindi rin nila kailangan ng higit sa Diyos. Kita nyo, noong tayo ay pinanganak na muli, ang lahat ng Diyos ay napunta sa atin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kailangan lang nating mapalaya mula sa mga paghihigpit na ipinato ng ating sarili sa ating paghatol. Kailangan nating makita ang ating potensyal mula sa pananaw ng Diyos. Kailangan nating ibalik ang ating paningin. Tayong naniniwala sa mga pangako ng Diyos ay maaaring tumawag sa Kanya upang sirain ang mga kapangyarihan ng demonyo. Ngunit walang nangyayari dahil hindi ang dyablo ang naghihigpit sa atin. Maaari tayong manalangin na magbago ang kalagayan, maaari nating ipagdasal na mawala ang depresyon o takot. Ngunit ang mga bagay na ito ay hindi maaaring magbago o umalis hanggat kumakapit tayo sa ating pananaw at sa ating mga paghatol. Ang pagkabihag ng isang muog ng mga paniniwala, hindi ng mga kapangyarihan ng demonyo. Ang paglaya ay darating lamang kapag tayo ay nabawi na ang paningin. Ganito ang sinabi ni Pablo, sapagkat ang mga sandata ng ating pakikidigma ay hindi makalaman, kundi makapangyarihan sa pamamagitan ng Diyos sa pagbagsak ng mga kuta. Ibinabagsak ang mga haka-haka at bawat mataas na bagay na nagmamataas laban sa kaalaman ng Diyos at dinadala sa pagkabihag ang bawat pag-iisip sa pagsunod kay Kristo. 2 Korinto, Kabanata 10, taludtod 4 at 5. Ang mga kuta ay ang mga walang kabuhulang imahinasyon at paniniwala na sumasalungat sa kaalaman na mayroon tayo tungkol sa Diyos. Ang sukdulang pagkaalipin ay ang pamumuhay para sa sarili. Hanggat nakikita natin ang mundo mula sa ating paghatol, mananatili tayong bihag sa lahat ng bagay na nakakasakit sa atin. Ngunit kapag tayo, tulad ni Jesus, ay bumaling sa Diyos upang mabawi ang ating paningin, makakatagpo tayo ng ganap na tagumpay sa bawat pangyayari.
Ang daan ng Diyos ay hindi makitid at mahirap. Ang kanyang daan ay maluwang at libre. Sinabi ni Jesus na ito ay madali at magaan. Mateo Kabanata 11, taludtod 30. Isuko natin ang ating pananaw at opinyon sa Diyos, upang lagi tayong makakakita ng paraan upang mamuhay sa tagumpay. Kapag nakita natin ang pananaw ng Diyos, pinapalitan ng kapayapaan ng takot, ang pag-ibig ay lumalamon ng puot, at ang pangunawa ay nadaraig ang kalituhan. Kapag nakikita natin mula sa pananaw ng Diyos, nagagawa nating sundin siya sa lugar ng berdeng pastulan at tahimik na tubig. Pagkatapos, ang ating mga kaluluwa ay nanumbalik at mayroon tayong kapayapaan.